Nagsisimula ang kwento kay John Woo, isang gamer at streamer na mag-isang nasa bahay. Kakagising lamang niya sa oras na yon at nalaman niyang umalis na ang kanyang ama, ina at kapatid na babae. Agad niyang sinimulan ang kanyang gaming session hanggang sa bigla siyang pinayuhan ng kanyang mga kaibigan na buksan agad ang TV. Binuksan niya ang TV at nalaman niyang lahat ng balita ay tungkol sa isang kakaibang sakit na mabilis na kumakalat sa buong bansa. Sumilip siya sa kanyang balkonahe at nakita ang kaguluhan sa labas. Ang mga taong nahawahan ng zombie virus ay kinakagat o kinakain ang mga normal na tao kaya't mabilis din silang nahahawahan ng sakit. Ang mga tao ay nagtatakbuhan sa matinding takot at kaba na naging sanhi ng kaguluhan ang buong lungsod. Narinig ni John Woo ang malakas na ingay mula sa kanyang pintuan at nang binuksan niya ito. Isang lalaking hindi pamilyar ang biglang pumasok at sinabing kapitbahay niya daw siya mula sa Unit 403. Naramdaman ni John Woo na may kakaiba sa lalaki kaya't pilit niya itong pinalalabas ng kanyang apartment. Ngunit nakiusap ang lalaki na gumamit muna ang banyo. Habang nasa loob ito, napanood ni John Woo sa balita ang mga sintomas ng zombie virus at ang pagiging kanibal ng mga nahahawahan nito. Paglabas ng lalaki mula sa banyo, agad na kumuha ng kutsilyo si John Woo. Sinubukan ng lalaki na kumbinsihin siyang hindi siya nahawahan ng virus at nakiusap na patuluyin siya. Ngunit bigla na lamang nagdugo ang mga mata nito at naging agresibo. Halos hindi makaligtas si John Woo sa pag-atake ng lalaki, ngunit sa huli ay nagawa niya itong itaboy palabas upang hindi siya makain. Mabilis niyang sinuri ang sitwasyon at ginamit ang refrigerator para harangan ang pinto. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang pamilya pero wala siyang makuhang signal. Maya-maya, nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang ina na nagsabing ligtas sila at pinayuhang manatili lamang siya sa bahay. Na-realize niyang matatagalan siya sa loob ng apartment, kaya sinimulan niyang tipirin ang lahat ng kanyang pagkain at supply, pero kaunti lang talaga ang meron siya. Kinabukasan, paggising niya, pareho pa rin ang kanyang sitwasyon at hindi pa rin niya makontak ang kanyang pamilya. Nalaman din niya na maraming survivors sa internet ang nagpo-post tungkol sa kalagayan nila at inilalagay ang kanilang address para mas madali silang matagpuan ng mga rescue team. Kaya sinubukan rin niyang mag-post ng sarili niyang impormasyon. Dahil marunong siya sa teknolohiya, ikinabit niya ang cellphone sa drone para makita ang paligid ng kanyang lugar. Nakita niya na halos lahat ng nakatira sa kanilang apartment complex ay naging zombie na. Nang tumaas ang lipad ng drone, nagkaroon ng signal ang kanyang cellphone, kaya sinubukan niyang muling tawagan ang kanyang pamilya. Subalit itinigil din niya ito agad nang mapansin niyang malapit nang maubos ang battery ng drone. Dahil sa inis, naglaro na lang siya ng computer games. Pero maya-maya, nawala rin ang internet connection. Dahil dito, wala na siyang magawa kaya nagpasya siyang matulog na lang. Ngunit, nagising siya sa malakas na ingay at pagtingin niya sa labas, nakita niyang may pulis na babae na tumatakbo palayo sa kasamahan niyang pulis na nahawa na rin ng virus. Sa isa na namang padalos-dalos na desisyon, sumigaw si John Woo mula sa bintana para takutin ang mga zombie na daan-daang metro ang layo habang hinahablot ng zombie ang pulis. Pero imbes na matulungan ang pulis, napansin siya ng isang zombie na malapit sa kanyang apartment. Napasok ng zombie ang kanyang apartment sa pamamagitan ng pagtulak sa pinto kasama na ang refrigerator na nagsisilbing harang. Halos hindi na siya makaligtas pero nadaya niya ang zombie para tumalon palabas ng bintana. Wala siyang anumang sugat pero dahil sa engkwentrong iyon, nabawasan palalo ang kanyang supply ng pagkain dahil natapon sa sahig ang mga laman ng refrigerator. Inayos niya ulit ang pinto at nag-record ng panibagong video ng sarili para kahit papaano ay mapalakas ang loob niya. Kinaumagahan, wala na siyang ibang pagpipilian kundi mag-almusal gamit ang alak ng kanyang ama. Dahil natuto na siya sa mga nagdaang pagkakamali, tinakpan at sinalyuhan na niya ang buong balcony. Nanood siya ng komersyal ng ramen noodles sa TV at hindi niya napigilang kainin ang huling stock ng pagkain niya. Habang kumakain siya ng huling noodle sa bahay, hindi sinasadyang natumba niya ang huling bote ng tubig. Nalaman niyang pati ang gripo ay wala na ring lumalabas na tubig, kaya't napilitan siyang dilaan ang natapong tubig sa mesa. 15 araw na mula nang ikulong niya ang sarili sa apartment. Dahil sa kawalan ng kausap at ang alak na lang ang natitirang supply niya, nagsimula na siyang makaranas ng guni-guni, iniisip niyang muli silang nagkita ng kanyang pamilya. Dahil dito, naging emosyonal siya at napayakap na lang sa sahig. Nagising siya sa isang tawag na mula pala sa kanyang ina, pero sobrang hina ng signal kaya halos wala siyang maintindihan. Tumayo siya sa gilid ng kanyang balcony para makakuha ng mas malinaw na signal at doon niya naramdaman na may kakaiba sa kalagayan ng kanyang pamilya. Dahil sa matinding frustration, sinira niya ang ilang gamit sa loob ng apartment at lumabas para ibuhos ang galit niya sa mga zombie. Pero dahil sa kanyang padalos-dalos na kilos, muntik na siyang mapaligiran ng isang grupo ng mga zombie. Nang makatakas mula sa mga zombie, nakaramdam si John Woo ng pagod at malapit na siyang nawalan ng pag-asa. Dahil dito, naisip niyang wakasan na lang ang buhay niya kaysa makain pa siya ng mga zombie. Habang nakabitin siya gamit ang lubid na itinali niya sa kanyang leg, biglang lumitaw ang isang laser beam mula sa isang babae na nakatira sa apartment sa kabila ng kalsada. Dahil dito, nakaramdam ng saya si John Woo nang kumaway ang babae sa kanya. Dahil sa pagkakatuklas ni John Woo na may isa pa palang survivor sa kabilang apartment bukod sa kanya, muli siyang nabuhayan ng pag-asa at itinigil ang planong pagpapakamatay.
Hindi tulad ni Junwoo, ang babae ay mukhang handang-handa sa pakikilaban sa mga zombie dahil pinuno niya ang kanyang apartment na ng mga bitag laban sa mga zombie. Kinaumagahan, nakatulog si Junwoo at nagising na ng alas 11 ng umaga. Humingi siya ng paumanhin sa pamamagitan ng senyas at isinulat ang pangalan niya sa cellphone. Sumagot naman ang babae at ipinakilala ang sarili bilang Yobin. Habang nag-uusap sila, may narinig na tunog si Yobin mula sa kanyang pinto. Sinabi niya kay Junwoo na kontakin siya ulit kinabukasan ng alas 7 ng umaga. Habang sinusuri niya kung saan galing ang tunog, nakita niyang may zombie na nahuli sa kanyang mga bitag at agad niya itong pinugutan gamit ang palakol. Kinabukasan, sa napag-usapang oras, sinubukan ni Yobin na magpasa ng pagkain kay Junwoo matapos makita na gutom na ito. Tinali niya ang isang lubid sa bola ng baseball at inihagis ito, pero hindi ito umabot sa apartment ni Junwoo at nahulog sa gitna ng kalsada. Kaya ginamit ni Junwoo ang kanyang drone para maipasa ang lubid kay Yobin. Gamit ang rope bridge na yon, naipasa ni Yobin ang isang lalagyan ng pagkain at bote ng tubig kay Junwoo. Habang nagpapasalamat si Junwoo kay Yobin, napansin niyang ang bolang may tali na hindi tumawid kanina ay tila nagsilbing hagdan para sa isang zombie na umakyat papunta sa apartment ni Yobin. Agad niya itong sininyasan, pero huli na, tinamaan na siya ng mesa kung saan nakatali ang lubid. Ginamit ni Junwoo ang kanyang drone para ilihis ang atensyon ng zombie. Nasira man ng zombie ang drone, nabigyan naman nito ng sapat na oras si Yobin para putulin ang kamay ng zombie gamit ang palakol, dahilan para mahulog ito. Nakaligtas si Yobin na may kaunting galos lamang sa tiyan. Pagkatapos ay inayos niya ang kanyang apartment at binasa ang mensahe ni Junwoo mula sa kabilang gusali na nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Dahil paubos na ang kanyang supply, nagdesisyon si Junwoo na pumunta sa ibang unit ng apartment para maghanap ng natitirang pagkain o gamit. Nakakuha siya ng kaunting pagkain at 2 walkie-talkie bago agad bumalik sa kanyang apartment. Kinagabihan, masayang-masaya siya habang nilalasap ang mga pagkain na kuha niya, binigyan din niya si Yoon ng pagkain at isang walkie-talkie. Dahil sa walkie-talkie, masayang nagkwentuhan ang dalawa. Nagpasalamat si Junwoo kay Yobin sa pagsagip sa kanya noong muntik na siyang magpakamatay. Ang hindi niya alam, muntik na rin pala itong gawin ni Yobin noon. Para ipagdiwang ang kanilang munting tagumpay, sabay silang kumain ng ramen noodles habang nag-uusap at mas nakilala ang isa't isa. Habang nagkwekwentuhan sila, sinabi ni Junwoo kay Yobin na maglabas ng mga palanggana para saluhin ang ulan dahil naririnig niyang malalakas na tunog sa labas at inakala niyang umuulan. Pero nang sumilip sila sa balcony, hindi pala ulan ang naroroon. Sa halip, nakita nilang maraming grupo ng mga zombie ang biglang tumatakbo papunta sa parehong apartment building. At hindi nila alam kung bakit. Pareho silang nagtago at nanahimik, pero hindi sinasadyang natumba ni Yobin ang isang shelf sa kanyang apartment. Alam niyang malapit ng pasukin ng mga zombie ang kanyang unit, kaya sinabi niya kay Junwoo na lalabas siya at pupunta sa ika-8 palapag ng apartment building ni Junwoo na napansin niyang walang tao. Nagkasundo silang sabay na pupunta roon at nagsimulang maghanda. Buong tapang na tumalon si Yobin mula sa kanyang balcony gamit ang lubid at iniiwasan ang mga zombie sa paligid ng may kahusayan. Habang tumatakas, napulot niya ang baril na iniwan ng pulis na babae noon. Tumakbo si Junwoo para tulungan siya at pareho silang halos maabutan ng mga zombie bago pa sila makarating sa elevator papuntang ika-8 palapag. Tulad ng inaasahan, walang tao sa ika-8 palapag kaya sinubukan nilang pumasok sa isa sa mga apartment unit. Pero sandali lang ang katahimikan dahil biglang lumitaw ang isang zombie at kasunod nito ang buong grupo ng mga zombie. Sa huling sandali bago sila makain, may isang misteryosong lalaki na biglang lumabas at hinila sila papasok sa kanyang apartment. Noong una, nagduda sila sa misteryosong lalaki. Pero kalaunan, natuwa sila nang bigyan sila ng pagkain. Sa wakas, nakapagpahinga sila kahit sandali. Ngunit hindi rin ito nagtagal dahil nadiskubre nilang may halong pampatulog ang pagkain na ipinakain sa kanila ng misteryosong lalaki. Plano pala ng lalaki na ialay sila bilang pagkain sa kanyang asawa na isa ng zombie. Nagising si Yobin na nakatali at nakakulong sa isang silid kasama ang zombie na asawa ng lalaki. Si Junwoo naman ay nagising at pilit na hinahawakan ang lubid na pinang-aawat sa zombie. Biglang tumahimik ang silid kaya dahan-dahang binuksan ng lalaki ang pinto. Subalit bigla siyang sinugod ng kanyang asawang zombie at kinagat ang lalaki. Hinayaan ito ng lalaki at buong loob na ipinakain ng sarili dahil mahal pa rin niya ang kanyang asawa at ayaw niyang magutom ito. Binaril ni Yobin ang mag-asawa para wakasan ang kanilang paghihirap pero dahil dito ay mas lalo pang nakatawag sila ng pansin mula sa mga zombie. Dahil wala na silang nakikitang paraan para makatakas, napagdesisyonan nilang magbaril na lang sa sarili bago pa sila abutan ng mga zombie. Ngunit bago nila tuluyang hilahin ang gatilyo ng baril, narinig nila ang tunog ng rescue helicopter na lumilipad sa paligid. Nabuhayan sila ng pag-asa at nagsikap makarating sa rooftop. Pagdating nila sa rooftop, wala na roon ang helicopter. Sinundan sila ng mga zombie sa itaas at unti-unti nang lumalapit ang mga ito. Naubusan na sila ng bala habang nasa gilid na ng gusali. Sa mismong sandali na halos matabunan na sila ng mga zombie, biglang lumitaw ang rescue helicopter sa kanilang likuran at binaril ang mga zombie habang hinihila silang dalawa papasok sa loob ng helicopter para sa kanilang kaligtasan. Sa loob ng helicopter, sa wakas ay nakakuha na ng signal si Junwoo at nakatanggap ng mensahe mula sa kanyang pamilya na nagsasabing ligtas daw sila.
Sa wakas, nakahinga na silang dalawa ng maluwag habang lumilipad na magkasama palayo sa panganib.